Mga kababayan, ito pong baha mula lindol at pagbaha. Ito po ay parusa at babala ng Diyos sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga idols, sa anumang uri ng Diyos-Diyosan, kahoy, bato. Kaya ayaw nilang makinig, nilindol na nga sila, ayaw pa rin makinig. Eto na, binaha na uli. Marami pang darating na mga disaster sa ating bansa kapag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, kapag hindi tayo nagsisi, buong Pilipinas, sa pagsamba sa lahat ng uri ng mga ribulto at Diyos-Diyosan. Kaya habang maaga pa, magsisi na po tayo. Kaya habang maaga pa, dapat magsisi na ang lahat ng tao, lahat tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi hindi titigil ang Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa magitan ng lindol, baha, bagyo at iba't iba pa kapag hindi nagsisi ang mga tao sa Panginoong Diyos. Kaya dapat isuko nyo na ang inyong buhay. Suko natin ating buhay sa Diyos. Pigilan na natin ang pagsamba sa mga piyesta, sa mga ribulto at Diyos-Diyosan. Dapat ang ating kilalanin walang iba ang Panginoong Kristo na siyang lumalang ng langit at lupa. Siya lang dapat nating kilalanin, sambahin. Walang iba. Sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ating Panginoong Kristo lamang. Kaya mga kababayan, ito pong nangyari sa Cebu na ito. Paalala ito sa atin, hindi lamang po sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ito po ay babala sa ating lahat. Kaya huwag na pong hintayin natin na madagdagan pa ito, maulit pa ito. Ano po? Kaya halos po ang Cebu ay isa po sa halos napakalaki na po ang nawas out o nasira ng mga bahay, napakadami. Ano po, kitang-kita nyo naman po ang nangyayari. Kaya nawa po mga kababayan, huwag maging matigas ang ating ulo, huwag maging matigas ang ating puso. Habang maaga pa, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin ang Panginoon Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. God bless us all po.